Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami mainggan. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. The Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Gusto na balita, may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat sa Truth on Air. We uncover the truth behind the news. Magandang hapon mga kababayan. Ito ang inyong lingkod, Jay Cortez sa programang The Truth Doctors on Air. Ito lang po sa CBS-DWAD, 1098 kHz sa ating mga talapitan. At kasama natin, Dr. R. Magandang hapon, Dr. R. Magandang hapon, Dr. J. Naririnig mo ba ako? Dr. J? Narinig kita. Ayan, Dr. J. Parang bagong gupit ka, Dr. J, ah. Ay, akala ko kasi may lakad tayo, kaya medyo naghanda tayo. pero parang bumagay, Dr. J. Tingin ko maya meron na magme-message sa'yo niyan. Ang isa pa dyan, sa restaurant ni Kuya Butch. kaya tayo nagpagupit. Mainit ang panahon. At magastos sa shampoo pag makapal ang buhok mo. Mabuti yung maiksi ang buhok mo. Hindi masyado sa shampoo. Madali tuyuin. Pagkatapos mo, kahit na hindi ka magsuklay, kunting lang, okay na. So, balik tayo sa maiksi ang buhok. At alam mo, yung sa panahon ngayon, grabe ang init, Dr. R. Kaya ako nakaputing. Alam mo, Dr. J, damit, parang okay na rin yung magpagpawisan ka dahil makapal ang buhok mo. Kaysa naman makapal ang mukha. Hindi ba? Parang nung Biyernes, parang meron akong naparinggan si Senator Alan Peter Cayetano, no? Si Senator Alan Peter Cayetano. Di baling manipis, wag lang makapal. Oo. Alam mo, ngayon nga, pinapanood ko, merong nagrarally doon sa Senado na mga siguro a handful, masasabi mo mga 50 katao siguro ito. At ito yung mga crocs daw sila. Baka ang suot nila yung crocs o crocodile talaga, mga talaga na mga marami, alam mo, Dr. R, natatawa ako sa mga posting nila sa YouTube, sa Facebook. Maraming nadidismaya na naging Senate President itong si Alan Peter Cayetano. Maraming ayaw tanggapin. At meron nga akong nakadebate, sabi ko, alam nyo, yan ay demokrasya ang Pilipinas. So kung ano ang hinihalal dyan sa Senado na pinili nila maging Senate President, hindi siyang Senate President. Tama yan, Dr. J, kasi sa totoo lang, matanong lang kita, no? Sino ba gusto mo? Si Senator Tito Otit Soto o si Senator Alan Peter Cayetano? Kung papiliin mo ako sa isang abogado at saka sa isang dropout sa One Ball University, ay hindi sa abogado na lang ako. Kahit na sabihin mo si Chis Escudero pa yan, lawyer as against dropout sa One Ball University.
Ay di sa kay Chis Escudero ka, abogado eh. Wala. Pero Dr. J, mapag-usapan natin yan. Nabanggit mo na yung pangalan ni Senator Chis Escudero. Tayo na may dito sa ating programa, ay bilib na bilib tayo dyan, no? Magaling na abogado. Kaya lamang, Dr. J, ang kakaiba na usap-usapan, no? Maingay na maingay na ito daw si Senator Chis Escudero ay lilipat sa kampo ni Senator Tito Otis Soto. Paano? Paano yun? Di ba parang nakakalungkot mambigla dahil tayo bilib na bilib dyan kay Senator Chis Escudero, no? Kaya lamang, bukod sa kanya, meron daw dalawang kasama, no? Ito daw si Senator Joel Villanueva at si Senator Jinggoy Estrada. Tatlo daw silang lilipat sa kampo ni Senator Tito Otis Soto. Ganyan ang kalakaran dyan. Kung yan ay totoo yung binabanggit na yan, wala naman tayong magagawa dyan dahil yan ay democratic country tayo na ang may kaya lang alam mo, reflection din yan sa mga personalidad, sa mga kanilang integridad. Kung basta-basta ka lang lilipat dahil alam nyo may sinasabi mga consideration yan, hindi natin alam kung magkano, pero nakakahiya na ikaw ay pabago-bago ng isip. At darating ang panahon na hindi ka mapagkatiwalaan. Hindi ka dapat pagkatiwalaan. Pero wala ka nang sinasabi na decisive na paninindigan. Wala ka paninindigan eh. Na pag nagawa mo na, oy, doon tayo lipat ulit tayo sa kabila. Ano sa palagay niyo ito? Laro. Ano sa palagay niyo itong demokrasya natin ay laro? Bakit pa tayo naging demokrasya? Kung ganyan lang naman na ang interest lang ninyo, ang iniisip nyo, at hindi nyo iniisip ang interest ng taong bayan. Yun ang mas Tama yan, Dr. J. Napakalaki, napakagaling ng pagkapuntos mo dyan, no? Alam mo, yung mga, yan, tatlong yan, no? Bilib na bilib tayo dyan sa tatlong senador na yan. Kaya lamang, kung sa ilang araw lamang, Dr. J, ay biglang tatalikuran nila ang kanilang sinamahan na, na kampanya ng pagbabago sa Senado, no? At sama-sama yung mga yan, no? Sama-sama din sila doon sa nangyaring kaguluhan, di ba? At tumayo ang kanilang mga kasama diyan sa Senado, laban diyan sa matatawag nating pag-uusig diyan sa sa Senado bilang institusyon. Di ba, Dr. J, no? Nakakawalang gana itong tatlong ito, di ba? Itong si Senator Chis Escudero, Senator Joel Villanueva at Senator Jinggoy Estrada. Sino ang gaganahan sa gano'n na palipat-lipat, ano? At alam nyo, ang dapat mangunguna ang interes ng taong bayan. Kasi ganito yan eh. Your loyalty is not to any political interest and not to any individual. Only to the Constitution and one higher than that, the people. So, kung ano ang interes ng taong bayan, nakatulad ngayon, ang gusto natin malaman ng taong bayan, kung talagang ano ang nangyari sa flood control, sino ang dapat managot, sino ang mastermind, yun ay mga kasagutan na dapat sagutin. Ngayon, may kumikilos yan na ayaw nila na mabalik ang Blue Ribbon Committee sa may Marcoleta. Kaya gusto nila magkaroon ng Senate leadership change na naman para hindi na mapag-usapan ang flood control scam, Dr. R. Tama yan, Dr. J, no? Tama. Meron dito nagtanong sa akin, Dr. J. Paano naman daw, paano na ngayon sasabihin ng tatlong senador na yan na sila talaga ay may integridad? Diba? Pagkatapos ng paniwalain nila ang taong bayan na sila ay nasa tama at tapat. At ang gusto nila ay tapat na paglilingkod sa Senado. Aba, napakabigat niyan, Dr. J. Napakabigat itong tanong ni Crystal. Huwag na lang daw bagitin ang kanyang apelido. No? Sa totoo lang, totoo ang sinasabi niyo.
Madam Cristal, ako naalala ko na naman yung borang kristal natin, no? Parehas na parehas, walang kristal. Kung ito po ay totoo, no? Kung ito ang totoo, ito ay totoo, no? Saka to, Dr. J, ito pa, no? Meron siya follow-up question. Ito daw ang paglipat ho ba nila ay maaring dahil sa mga kasong kakaharapin nila. Aba, Maaari. sa totoo lang ho, wala ho kaming alam dyan kung meron ho silang kung talaga ho bang mapapailan sila ng kaso. Pero ayon doon sa sinasabi na partial report, noong una, Dr. J, ang inilathala, pinahwati, ay ang nagre-rekomenda ng pagkakaso sa mga personalidad na kasama sa Senado. At mukhang kabilang itong tatlong senators na ito. No? So hindi ho namin alam kung ito ay ginamit laban sa kanila, pero lahat po ngayon ay maaaring merong katotohanan at meron ding kamalian. So ang inaantay na lang po namin kung totoong lilipat pa sila. Kasi kung lilipat sila, Dr. J, hindi maglalalong magkakaroon ng maraming spekulasyon at marami nga namang tao na hindi na maniniwala dahil wala silang integridad. Ngayon, ganito mangyayari dyan eh. Kung ang dahilan ng paglipat, ang tawag dyan under duress. No? Dahil meron silang, they're threatened na filean sila ng kaso. O kung hindi kayo lilipat at gawin yung majority leader na Senate President si Soto o whoever, lilipat sila. Ngayon, ang sabi sa kanila, yung kaso nyo, itutuloy namin yan. Pero tandaan ninyo, lo kayong senador. Sino pa ito? Si Joel Villanueva Villanueva at saka si Jinggoy, no? Yung reprieve na yan na hindi kayo makakasuhan, temporary yan. Darating at darating ang panahon na sa katulad ng paulit-ulit ko na sinasabi, the day of reckoning will always come. Darating at darating ang panahon kung totoong may katiwalian kayong ginawa, lalabas at kayo'y makakasuhan at mapaparusahan. Kahit sino ang nakaupo na presidente dahil hindi kayo tatantanan ng taong bayan. Pag sinasabi nating taong bayan, madalas Dr. R, hindi ho lahat kasi ang taong bayan, this is a democratic country, iba't iba ang opinion, iba't iba ang pananaw. It doesn't mean na lahat, pag sinabi ng yung mga nasa kongreso na ito'y para sa taong bayan, huwag kayo maniwala dyan. Hindi lahat ng taong bayan ay sumasang-ayon sa inyong ginagawa. Lalo na yung ginagawa ninyo na persecute sa mga Duterte. Hindi lahat ng taong bayan, at tandaan natin kahit na sa mga survey, maliit lang na porsyento ang nakukuha ninyo unless na you manipulate the surveys, Dr. R. Alam mo, Dr. J, nakita ko lamang. Sa tatlong senador na ito, si Senator Jinggoy at si Senator Chis ang maaaring tatakbo pa sa 2028, no? Bilang pagka-senador. So ay sigurado kung totoo ang chismis at tatalikuran nila, no? Itong huli nilang tinindigan, no? Tinindigan nila ito noong isang linggo, no? Tumindig sila. Pinakita ang kanilang mga sarili sa pagboto sa liderato ni ngayon Senate President Alan Peter Cayetano. Pero ito si Senator Joel Villanueva, wala na pala tong parang last term na yata nito. Dr. J. Kaya siguro, kung ako rin naman si Senator Joel Villanueva, baka makasuhan pa ako. Hindi ko natin sinasabi na totoo ang kanyang paglipat. Pero kung ako rin siya, lilipat na siguro nga ako. Dahil para hindi ako makakasuhan. Dahil pag alis ko ng Senado, makakasuhan pa ako. So, Dr. J, no? Pero wala po tayong sinasabi dahil mangyayari nga ito. At mangyayari nga ang kanilang paglipat. Ngunit umuugong ito. Malakas ang umuugong ito, Dr. J, no? Inaantay-antay lamang natin pagkatapos ng programa natin, magsesesyon na ang Senado. No? Dito na natin makikita ang totoo at totoong kulay ng mga senador na ito. Ngayon, masasabi ko naman dyan, kung totoo yan, at sinasabi ko ganito sa lahat ng involved yan
sa scam na yan, ano, o katiwalian, pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Pag sinabi ko pagnanakaw sa taong bayan, ganun talaga. Dahil lahat ng ninakaw nila, lahat ng yan, pera ng taong bayan yan eh. Hindi yan pera ng pribadong kumpanya o pribadong tao. Ninakaw niyo yan sa taong bayan. Ngayon, kung kayo'y kongresista, dahil akala ninyo pag na-impeach nyo si Sara Duterte, hindi na siya makakatakbo sa 2028. Tuligkas na. Dahil wala nang hahabol sa inyo, nagkakamali kayo. Maraming kapalit si Sara Duterte. Hindi ho si Sara Duterte lang ang hahabol sa inyo. Marami, kahit na hindi ho yung Duterte ang papalit sa kanya, maraming papalit at ang unang gagawin ay talagang papanagutin kayo lahat sa mga katiwalian yung nagawa. Huwag nyo sabihin na akala nyo pag si Sara Duterte na impeach tapos na, makakalimutan na ng Pilipinas, ng taong bayan, ng majority ng taong bayan yung sumusuporta sa kay Sara Duterte. Hindi nila makakalimutan yan. Sisingilin kayo at sisingilin. Yun ang sinasabi ko na dahil tayo, alam mo, tayo Dr. Arno, sinasabi nila, baka akala nila pro Duterte tayo. Tayo ay pro katotohanan, truth. Kasi ang ayaw natin yung kasinungalingan, yung magnanakaw, kahit sino maupo na Pangulo. I-impeach yung si Sara, okay lang, wala tayong magagawa, na-impeach siya. Pero maraming kapalit si Sara Duterte. Hindi lang ho, Duterte kapalit yan. Marami pa. At habulin kayo lahat ng mga magnanakaw kayo sa kaban ng bayan. Yun nga lang, Dr. J, ang napaisip ako. Maraming ang kapalit. Pero, kung ito ay kapartido pa rin ng mga magnanakaw, Dr. J, ayun wala ang problema. Kakalipasan na natin ito, wala nang mapapanagot. Siguro, ang sinasabing Pasko ay Pasko ng mga 2045, mga ganun siguro, Dr. J, no? Pero papalik na ako. Meron man na nagsasabi na itong paglipat ng tatlong senador nito, kasama si ating Senate President, Attorney Chis Escudero, ito ay pinauugong lamang at ito ay mind conditioning lamang, no? Ang sinasabi, no? Pero alam madalas na pag ganitong mga ugong, Dr. J, ay totoo, ito ay nagkakatotoo. Alam mo, Dr. J, ang akin lamang, saganang akin lamang, kung sana mapapalit ng Pangulo o Senate President sa Senado, sana within the Magic 13 o within the strong new majority, no? Sana. Kung magpapalit man, wala naman sa akin problema dahil alam mo, hanga tayo dyan kay Senator Attorney Chis Escudero. Kaya lamang, Dr. J, natatabangan tuloy tayo kung siya ay lilipat doon sa ngayon ay minorya, no? Tama. No? Kung lilipat siya ngayon kay Senator Vicente Tito Otis Soto, ay Dr. J, parang kakaiba, di ba? Kasi kailan lamang, wala pang isang linggo ang nakakaraan nang kayo po ay bumoto, no? Bumoto para mabuo ang bagong mayorya. Ako po'y naniniwala sa tatlong senador kasama si Attorney Chis Escudero, pati yung si Senator Jinggoy Escudero at Senator Joel Wimmer. Ako'y naniniwala na gusto rin nila once and for all. Alam mo kasi, sinasabi nila hindi naman sila involved dyan sa flood control no? Mali. Kaya ako naniniwala, kaya pinursige nila na magkaroon ng bagong majority sa pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano ay para mabuksan na muli, di ba? Yang mga investigasyon sa flood control scam, di ba, Dr. J? Tama. Kaya, Dr. J, iiwan ko lamang ito, ipapark ko ito sa ating programa ngayon. Sa tingin ko po, no? Sa lahat ng mga senador, kung sino po sa inyo ang maggagawa ng isang coup na naman dyan sa Senado at ang mayorya ay mapupunta sa mga grupo ng mga senador na ayaw matuloy ang flood control
scam investigations dyan sa Blue Ribbon Committee, kayo ho ay makikita namin ngayon ng kulay. Tandaan nyo ho, hindi na ho na kayo namin iboboto. Hindi ho kayo iboboto ng tao. Yan. Dahil kasama ho kayo sa pipigil na naman na pag-asa na dapat na mabuksan na itong investigasyon na ito, Dr. J, no? Madali lang, no, Dr. J? Simple lang. Kung ikaw, pupunta ka doon sa grupo na ayaw pa buksan uli yung investigasyon, aba, ibig sabihin, baka damay ka doon. Di ba, Dr. J? Kasama ka sa magnanakaw. Kasama ka sa magnanakaw. Kasi ayaw mo eh. Kasi kung ikaw ay wala kang kasalanan, wala kang nagawang katiwalian, gusto mo malaman ngayon ang katotohanan. Kasi the truth will always set you free. Ngayon, kung ikaw ay nalilink ang pangalan mo, baka gusto mo alam mo na ikaw ay wala kang kasalanan. Gusto mo ngayon na magkaroon ng investigasyon, na impartial investigation para maklear up ang pangalan mo. Ganyan lang naman ang kwan eh. Ngayon, kung ayaw mo matuloy ang investigasyon, ibig sabihin may tinatago ka. Kaya ayaw mo, may tinatago kang baho. So yun ang wala ko. Tingnan natin kung ano mangyayari dyan. Dahil kung yan naman ay palutang lang nila o kung yan ay sinasabi lang nila, parang optics lang, malalaman natin mamaya yan sa sinasabi mo na pagka nagkaroon na ng ano oras bang session nila? Alas 3? Oo, alas 3, Dr. J. Pero alam mo, totoo, di ba? Ang dali lang naman ng equation di ba? Di ba? Ibig sabihin, kung ikaw, alam mo sa totoo lang Dr. J, itapatan tayo dito. Ano ho bang nangyari sa pamumuno ni Senator Vicente Soto III at sa pag-upo bilang Blue Ribbon Chair ni Senator Ping Lacson? Natapos ho ba ang investigasyon dyan sa flood control scam na yan? Hindi ho ba natenga? Natenga ho kasi ang akala ho nila, ang gusto ni Presidente Pangulong Bongbong Marcos ay Pasko ng 2045. Hindi naman ho yun ang gusto ni Pangulong Bongbong Marcos. Gusto niya mapabilis ang investigasyon dahil ang pangako ho niya pagdating ng Pasko ay may makukulong na. Di ba, Dr. J? Ngayon, napakasimple po ng equation. Kung kayo po ngayon, ako, Dr. J, ako naniniwala dahil kung maiupo ng bagong liderato ng Senado, itong si Senator Attorney Rodante Marcoleta, ay magtutuloy-tuloy na investigasyon, Dr. J. At sa wakas, mabibigyan na ng sagot, mabibigyan na ng katotohanan kung sino-sino ang mga dapat makasuhan at maipakulong. Kaya lamang, siyempre, doon sa kabila, hindi naman nangyari yun Pero nung dati si Senator Marcoleta, tuloy-tuloy sana. Ngayon, napakasimple na equation. Kung kayo aayon sa grupo na natenga ang investigasyon ng flood control sa anomalies, ibig sabihin, baka ho kayo may tinatago din. Napakasimple ho. Napakasimpleng tao. Kahit yung tao magbubote, maiintindihan. Ngayon, kung kayo na may papanig, dito sa grupo na gusto na nilang tapusin itong investigasyon at mapanagot ang dapat mapanagot sa pagnanakaw, no? Sa kaban ng bayan, sa pera ho na binayaran ng mga buwis ng mga simpleng tao at mga nagtatrabaho, no? Napakarami niyan, napakalaking porsyento niyan, Dr. J. Kung kayo, tandaan niyo po, babasahin ho namin kayo ayon sa inyong sasalihang grupo. Kung kayo sumali dito, may tinatago kayo. Kung kayo hindi sasali, kayo sasali dito sa grupong to na gusto hong mabuksan muli ang investigasyon para malaman ng katotohanan, kami ho ay iboboto namin kayo sa 2028. Di ba? Ikakampanya pa natin. Ikakampanya pa natin. Diba? Ganun lang kasimple. Dahil kung sabihin natin na boto, ang boto mo isa lang, ang boto ko isa din. Pero pag tayo ay nasa radyo, tayo ay nasa mainstream media, pag kinampanya namin, pag sinabi natin na huwag niyong iboto yan, maaring may babawasan ng boto mo yan, 10, 20, 30%, 20%, no? Dahil mas malaki ang aming influensya pag nasa radyo kami at may mga nakikinig sa amin, no?
Pero kung sasabihin na personal namin boto, isa lang. Pamilya namin. Sasabihin natin, huwag niyo iboto yan. Mga kaibigan namin. Pero pag kami nangampanya na, sa, sa mainstream media, ay nako. Kahit pa paano, magkakaroon ng epekto ang inyong makukuha ang mga boto. Tama yan, Dr. Jay. Napakasimple, no? Tandaan po ninyo sa aming mga tagapakinig, sa aming pong mga tagapakinig sa radyo, no? Ngayon, sa programa na alas 2 hanggang alas 3, napakasimple ho ng equation. Pag sila ay pupunta sa grupo kung saan ho natin ang investigasyon doon sa pagnanakaw sa mga pera ninyo. Pera ho ninyo yan eh. Pera ho ninyo. Kayo, taong bayan, kayo mga mamamayan. Pera ho ninyo, kayo mga Pilipino. Pera ho ninyo yan. Diba? Hindi ho nila pera yan. Pera ho ninyo, inilaan nyo para ho magkaroon ng mga proyekto na maiibsan yung pagbaha. No, Dr. J, no? Hindi pala tayo sa flood control, yan pala pinag-uusapan natin. No? Yan ho, ay inuwa mula sa inyong mga sweldo, mula ho sa inyong mga kita sa negosyo, para ho sana gamitin sa paggagawa ng mga flood control flood control programs at mga proyekto at infrastruktura. Kaya alam ho, ninakaw ho nila. Ngayon ho, tandaan nyo ho, itong mga senador na ito na pupunta sa grupo na mga nagtetenga at nagpapatenga ng investigasyon, alam nyo na ho ang kulay nila. Huwag nyo iboboto yung mga yan. Ngayon ho, kung sila ay mananatili sa isang grupo, doesn't matter kung sino ang Senate President, Dr. J. Doesn't matter. Kung sila ay mananatili sa isang grupo na ang intensyon ay mapanagot yung mga nagnakaw sa pera ninyo, dun ho kayo. Doon ho kayo papanig at yun ho ang mga iboboto niyo sa 2028. Tandaan niyo ho yung mga pangalan na yan na papanig doon sa pagtitingga ng investigasyon. At tandaan niyo ho yung mga iboboto ninyo. At alam mo tayo kasi, Dr. R, andyan ang impeachment ni Sara Duterte. Di pag-usapan nila kung i-impeach sila o hindi. Nasa sa Senado yan. I-convict pala nila o hindi. Nasa kanila yan. Pero ang talagang habol natin, na kung ang Blue Ribbon Committee Chairman ay isang taong may integridad at ipagpatuloy ang pag-uusisa, ang pag-iimbestiga sa nangyaring katiwalian, yun ang pinakamahalaga yung mailabas sa taong bayan, mai-report sa taong bayan na, oy, taong bayan, ito, the whole ito, hindi ito yung kahit na ikaw ay kakampi ni Lini Robredo, dilaw ka, pula, blue, green, whatever your political color is, ang pinag-usapan natin dito, pera ng taong bayan, pera natin, lahat. And regardless of your political color, ang ninakaw diyan sa flood control scam. So ngayon, pag sinabi kong taong bayan, lahat ho tayo. Hindi lang ho yung sabihin natin taxpayers, kahit na hindi taxpayer, yung mga henerasyon na susunod pa sa atin, they will suffer a lot pagka tuloy-tuloy itong pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya kailangan natin malaman at matigil na yung blatant na pagnanakaw, sobrang na pagnanakaw sa kaban ng bayan, Dr. R. Totoo yan, Dr. J, napakasimple po. Tandaan niyo, araw-arawin ho namin, kahit ho magpalit na ang liderato ng Senado mamaya, kung ito ho ay mangyayari. Tandaan niyo ho yung mga pangalan at mga muka ng mga senador na walang ipinaglaban doon sa pagnanakaw ho sa pera ninyo. Kayo ho ang ninakawan, Kayo ho ang ninakawan ng mga magnanakaw dyan sa flood control scandal na yan, sa scam na yan. Siyempre ho, kung kayo ay sisimplihin na ho natin, kung matino ho senador, siyempre ho, ang matinong senador ho, ay dun ho sa tama. Ano ho ang tama? Malaman natin kung sino ang mga nagnakaw at maparusahan at mabawi nawa ang mga kanilang mga ninakaw. Pero kung ang senador ho, na makikita nyo mamaya, kung sino ang kanilang nilipatang grupo, kung ang kanilang grupo naman ho, ay ang nangyari ho ay hindi na pinursige ang pag-iimbestiga dyan sa flood control scam na yan.
alam nyo na ho. Alam nyo na ho, mga kababayan. So, kayo ho, mga nakikinig sa amin sa radyo, alam nyo na ho kung sino ang mga iboboto ninyo. Tandaan nyo ho ang mga pangalan at mga mukha ng mga senador, no? Kung sino man ho yan, kung saan man silang pupuntang grupo, alam nyo na ho, doon ho tayo sa tama at doon ho sa merong gusto ng katotohanan. Mag-station break muna tayo. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio. Nakikinig kayo sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS DWAD. Tinitit ko lang sa inyong mga talapitan. Ang oras po, alas 2:30 ng hapon. Lunes ng hapon, no? Dr. R. Ay, Dr. J, mabanggit ko lang, no? Kaninang umaga, no, kakaiba na hindi nagkaroon ng flag ceremony yan sa Senado, no? Ang ginawa yata ay flag ceremony na lang, parang mini flag ceremony sa kanya-kanya mga kwarto. So hindi natin alam kung ito ay dahil sa seguridad, dahil alam naman natin kung ano nangyari sa Senado noong isang linggo, o ito nga ay merong nangyayari na coup na naman dyan sa Senado para palitan ang liderato ni Senator Alan Peter Cayetano. Muli po, sasabihin, iulitin lang namin, wala ho kaming pakialam kung sino ho ang gusto nyong ilagay dyan na Senate President. Kaya lamang ho, doon ho tayo sa grupo na mga gustong magpursige kung sino ho ang dapat parusahan sa pagnanakaw sa pera ninyo. Hindi ho doon tayo sa grupo na parang ang ginawa na lamang ay patagalin ang pag-iimbestiga kung sino ang nagnakaw sa pera ninyo. Tama. Patagalin yung pag-iimbestiga. Baka pag sila na uli ang maupo, wala na investigasyon. Kasi kanya-kanya sila magtatakipan na yung mga yan. So ano mangyayari ngayon? Kawawa ang bansa. Kawawa tayong mga Pilipino. Anong tawagan nila dyan nung araw? Nganga. Nganga tayo lahat. Wala. Nganga talaga. Nakanganga lang tayo. Pinagnanakawan ka na, dilat ang mata mo, nakanganga ka pa. O, ganyan po ang kung tayo ay papayag na ganyan ang gagawin sa atin itong mga kawatan na to, nakanganga tayo. Kaya yung alam mo yung itsura ng memes na nakanganga ka tapos dilat na dilat yung mata mo, yun ang itsura. Ano ba yung itsura nito? Nakakita ko lang sa video noong magkakaroon ng punong isang linggo, ganito itsura ng isang. Nakangiwi naman. Tayo naman ay congressman yan, nakangiwi yan. Na siguro talagang ganyan ang pinanganak siya, nakangawi, at it is a face that only a mother could love sometimes. Hindi, Dr. J. May bigote, ganun, no? May bigote ba nakangiwi? Ay, mas mapagit yung may bigote ka tapos nakangiwi ka pa. Alam mo, Dr. no, baka akala kasi ng ating mga taga-pakinig, nagtataka na lang tayo. Alam niyo ho, ang usapin dyan ngayon sa Senado ay napaka-seryoso. Dito ho ay seryosong usapin. Ito ho ang future ng inyong mga anak. Dahil tandaan niyo ho, hanggang ito ho ay hindi pinafinalize ang mga investigation at pinafinalize kung sino mga dapat parusahan. Bawat budget ho ay maaring pagnakawan uli. No? Tama. So tandaan niyo po, hindi lang ho nangyayari ang pagnanakaw sa iisang ahensya, Dr. J, no? Alam na natin yan, sa tanda ba na, sa tanda mo pala, Dr. J, syempre alam mo na yan. Marami tayong alam na alam niyo, sabi nga nito ni Boyeng ano pa nitong pangalan pala ni Boyeng, Jesus Crispin, ang pangalan.
Jesus na kapangalan ng ating mahal na Panginoon at Crispinta na anak ni Sisa sa No Limit Angere, Rimulya. Sabi niya, marami kaming nahihinog. By September, marami tayong ipafile pa tungkol sa flood control sa yung mga conflict of interest na cases. We're working on the second draft complaint already. Sa conspiracy for plunder, ginagawa na namin yun. Bakit sa September pa? May kanta kasi, Dr. Ara, kung naalala, tuloy, nung ako'y maliit pa na bata. I'll see you in September when summer is done. yan ang ano ni Buyeng. Ba't di kayon? Ngayon na para ipakita mo sa tanod ng ICC. Ang tanod ng ICC na pinadala sa Pilipinas, si Trillanes. Naman ko din ito kaso yung nabasa ang balita. Dahil ito daw, may mga marami-rami na daw miyembro ng grupo ng Magdalo. Ito hindi ko sigurado kung ito totoo, pero ito'y balita na nabasa ko lamang ngayon lang, no? Ay iniiwan na daw ang tanod ng ICC para sumama sa Reform Party ni dating Senador Gringo Onasan. Ay, pwede siguro na kasi sino ba naman magtitiwala? Ay, ito ay walang paghano sa kay Trillanes, ano? Ay, nabanggit ka nila na summa cum laude daw yan, no? Nung nag-graduate siya. Pero ito, it doesn't, being a summa cum laude doesn't guarantee yun na ikaw ay mahusay na pagdating ng araw, mahusay ka sa trabaho mo. At ikaw naman ay nangyari, akala mo magkundita ka, mananalo ka. Eh, napaiyak ka nga lang nung ikaw binitbit labas Manilapin na basang-basa yung harapan mo, yung pundyo mo basang-basa. Hindi ko alam kung naihi ka nang ikaw ay nahuli o kung ikaw ay dahil sa pagmamadali mo natapunan ng tubig ang iyong wine natatabunan. Huwag naman tubig, gagawin natin class wine. It's either wine or ihi ang nangyari na basang-basa yung pundyo mo nang lumabas ka doon sa Manilapin. Ngayon mo ito, Jane. Ang daming ang daming parang this is already a government of entertainment. Hindi na to hindi na lang puro hindi na lang politika ang kasama dito, meron na ring entertainment. Kaya parang that's entertainment na ngayon ng ating gobyerno. Ang daming puppets at clowns, Dr. J, Yeah. Ang dami, Ang dami, pero ang masakit ditong isipin, meron pang mga tao na hindi na naman kasapi sa gobyerno na clown din, Dr. J, Katulad ng Trillanes, hindi ko alam kung ano siya, bakit hawak-hawak niya ang warrant of arrest na galing daw sa ICC. Meron kat na dyan, Dr. J, may kat na dyan, Dr. J, ano na iba yan, hawak mo ang beat. Ano sa sirip? Sirip siya ng ICC o nabanggit ko kanina o siya yung tanod doon ng ICC. Bakit nasa kanya? Wala naman siyang personal official capacity na para serve ng warrant. Siya ba ay ewan ko, mga papel, maipal talaga itong si Trillanes Kasi nakakala ng kanyang rule, Kaya tuloy parang kingkoy It is because of his hatred of the Dutertes, kaya nagagawa niya ito lahat. Yung obsessed siya na talagang si Duterte, galit na galit siya sa mga Duterte. At doon yung obsesyon niya na para bang si Joker laban sa kay Batman. Yun yung obsesyon niya para si Joker at Batman, na andun yung Dr. J, babanggit ko lang, narinig ko yung Batman, narinig ko na naman si Batman, Parang meron daw isang Batman na laging nasa Rockwell, hindi ko alam kung sino. Meron daw Batman na nasa Rockwell. Yung Batman na yan na sinasabi mo,
kasi ang acronym ng VAT, VAT, is VAT yan. Pagka sa English language, ang VAT, batya, no? So baka yung sinasabi mo na Batman nasa Rockwell, baka yun ang labandero ng isang politiko na taga-Patangas. Hindi ko alam. Baka yun ang labandero. Kasi ang bat is batya, no? So, Batman, labandero na isang politiko yan sa Batangas, si Batman. Alam mo po mabanggit ko lang, alam mo sa totoo lang, alam mo naman, last week, no, nandun tayo na nakikipag-usap sa kung sino-sino resource person doon sa Senado kung isang linggo, Dr. J. Pero alam mo, bagamat ako rin ay mayroong alang-alang, meron din akong pagtataka. Pero gusto ko lamang banggitin na alam mo, at a certain extent, natuwa ako dito sa ating SILG, ang secretary ng Department of Interior and Local Government. Alam mo, kasi he went out of his way, mismo pumunta siya sa Senado at nakipagpulong siya doon sa mga senador at ayon sa aking mga sources is talagang sinicure niya itong mga senador na nandun sa Senate habang nagkakaroon ng putukan, Dr. J, no? Pero ako natutuwa rin ako dito kay sa Secretary John B. Grimulya, no? Sa isang banda, nakitaan siya ng Dr. J, ng may alam mo yun, yung pagtalima dun sa dapat at tama lang na tama lang at just and fair para sa mga senador, no, lalong-lalo na allegedly they were being attacked in the Senate last week. So si DILG Secretary John Vic kasi, he is a lawyer, I think by profession, and sa kanya, being a lawyer, nakikita niya kung ano ang tama at mali doon sa ginawa sa Senate. At nakikita niya na yung dala-dala ni Trillanes na photocopy ng allegedly ng ICC warrant, at alam niya na si Trillanes ay walang official capacity to serve any warrant kahit na warrant na inisyo yan ng barangay kapitan, ay nakita niya na ang kamalian sa proseso. Abogado kasi si John Vic So, alam niya yung proseso, alam niya ang tama na proseso. At hindi siya nagrarason na katulad na ginagawa ng ibang mga abogado na galit sa kay Duterte, galit kay Bato de la Rosa, na binibend the law nila, yung batas na pinapaboran nila na pwede daw ang ICC warrant sa Pilipinas na hindi na kailangan dumaan sa proseso na katulad ng dadaan pa sa Philippine Center for Transnational Crime, na yun ang nakasaad sa mga batas natin na kailangan dadaan sa korte natin at ang korte natin ang mag-issue ng karampatang warrant upon appraisal kung may basihan ang warrant ng ICC. Kasi sa atin, hindi naman pwede mag-issue ng warrant ang husgado nang wala kung katulad yan. Mayroong sa prosecutor's office, mayroon pang affidavit at titingnan talaga nila at mayroon ba katotohanan ang mga akusasyon. So ganyan po si John Vic, alam niya ang batas, alam niya kung ano ang tama. At hindi siya sumasang-ayon sa ginawa ng NBI doon po sa Senado, Dr. R. Dr. J, meron nag-message sa atin, hindi daw abogado itong si SILG. Hindi siya abogado. Madalas daw kasi na nagkakamali dahil siyempre ang kanyang kapatid, ang kanyang kuya na si Ombudsman Ombudsman Crispin Remulla ay isang abogado, pati na rin yata yung kanyang ama. Kung di ako nagkakamali, si dating
parang si Johnny Remulla ay isang abogado rin. Ito daw si John Vic, ayon dito sa message na ito ay UP graduate, no? Ng Okay. philosophy. Ay no, may mistake, no? Kasi akala ko lawyer siya eh. Opo. May mistake. But then, pero Dr. J, ang puntos doon ay alam niya. Alam niya kung ano ang dapat na proseso, alam niya kung anong dapat niyang gawin. Kaya alam mo, sa isang banda ay natutuwa rin ako dito kay SILG, no, John Vic Remulla. Sir, salamat po sa pagtugon niyo doon sa nangyayaring kaguluhan doon sa Senado noong isang linggo. No, Dr. J, no. So mayroon siya kasi being a government official. Kahit papaano, alam niya kung anong tama at mali. At yun ay being a Secretary of the Department of Interior and Local Government, isang napaka-sensitibo at isa sa pinaka-mahalagang posisyon sa gobyerno natin. Kaya alam niya yung, kasi under sa kanyang supervision ng police, ang PNP. So ngayon, alam niya kung paano siniserve ang warrant at kung ano ang mga valid warrant na pwede iserve sa Pilipinas. So doon mo makikita na mayroon siyang tamang ang kanyang desisyon doon na dapat sundin natin ang due process. Yun naman ang dapat eh. Due process lang ang kailangan. It doesn't matter kung si Bato ay may kasalanan o kung sino man. Ang mahalaga kasi sundin ang due process, respect the Constitution, at respect our local laws. Yun naman ang mahalaga sa atin, Dr. R. Alam mo, Dr. J, no, ayan, nabanggit mo na rin dahil nga yun sa nangyari sa Senado, lalo na nung nagpalitan ng liderato, no? Yan naman lahat ng Bisaya. Kasi siyempre, bilang paggalang sa institusyon ng Senado ay pinotektahan nila si Senator Bato. At maaaring may mga senador na hindi ito nagustuhan. No? Alam mo naman, siyempre, yung mga nagtutulak na parang sumurrender ka na lang, Senator Bato. No? Alam mo naman, meron silang resolusyon na gustong ipasa. At di ba, mapagbotohan diyan sa Senado, no? Parang sinasabi, Mr. Bato, surrender ka na dito. Parang gano'n, Dr. J, no? Pero alam mo, Dr. J, no, meron ditong nag-message sa akin, napakabuting tao daw ni Senator Attorney Isis Cordero. Alam niyo ho, wala naman ho kami dito sinasabi na ito ho si Senator Isis Cordero ay hindi isang mabuting tao. Sa totoo lang ho, no? Sa totoo lang ho, ilang programa, ilang araw na po namin pinag-uusapan ito. Dahil sa totoo lang ho, di ba, wala nga akong nag-apologize kay Senator Isis Cordero tungkol doon sa forthwith, di ba, Dr. J, di ba? Di ba, na kinatigan ng Supreme Court, no? Tama yung sinasabi ni Senator Attorney Isis Cordero. Ang sa amin lamang po, no, personally po, wala po kami problema kay Senator Isis Cordero o kay Senator Jinggoy o kay Senator Joel. Yan ho ay napakababait na mga senador. Kaya lamang po, ang sinasabi ho namin dito ay malaki ho ang muugong na sila ho'y tatalikod sa kanilang sinamahang majority. Wala. Halos siguro isang linggo pa lamang, Dr. J, no? Yun lang nga ho. Kahit ho sa simpleng tao, makikita nyo ho na doon ho sila susukat ang kanilang integrity. Hindi ho kasi yan, this is not about leadership. No? Hindi ho, doesn't matter nga ho kung sino Senate President yan. What matters to us right now is ang mabubuksan ho ang pag-iimbestiga diyan ho sa flood control scandal na yan. Yun ang sinasabi namin dito. Kung sila ho ay aayon doon sa dating majority na pinangunahan ni Senate President Senator Tito Soto. Yun. Si Senator Tito. At doon sa pamumuno ng Blue Ribbon Chair na si Senator Pigs Lacson, di ba ho, hindi naman gumalaw ang investigasyon. Di ba ho? Kita-kita naman ho ninyo. Di ba? Kung sila yung aayon doon,
ano pa ho ang pag-asa natin mabuksan? Muli, dahil kung sila iayon doon, di magkakaroon na naman ho ng bagong majority. Paano na ho natin mapapabuksan ngayon yung investigasyon dyan sa flood control scandal? Sabik na sabik na ho rin, alam naman ho namin, sabik-sabik ka dito. Alam mo ito, kilala ko itong nag-message sa akin, no? Sabik na sabik rin naman ho kayo na marinig kung ano yung gustong isiwalat ng 18 dating sundalo na mayroong 16 na marine sa 2 army yata. Bukod doon, gusto niyo ring marinig. Alam ko, itong nag-message sa akin, crush na crush nito si Congressman Leandro Libiste. Gusto mo rin naman marinig kung ano ang gustong sabihin ni Congressman Leandro Libiste, di ba? At ang gusto ko ay, sa totoo lang, siyempre, pag si Congressman Leandro Libiste, mapapatawag na rin si dating Undersecretary Adrian Bersamin. Pati na rin si dating Congressman Saldico, baka magkaroon na ng pagkakataon na magsalita, di ba, Dr. J? Yun lang ho sinasabi namin. Kaya sinasabi ho namin, makikita niyo ho ngayon ang totoong kulay ng mga senador ayon sa kanilang pipilihing grupo. Yeah. Diba? Huwag doon kung sila ho'y doon sa para mabuksan at maparusahan ang mga nagnakaw sa pera ninyo, sila ho, sa amin ng pananaw, ang mas mga mabubuting senador. Kung sila ho ay papanig sa grupo na kung saan naitenga o hindi na gumalaw ang investigasyon, alam niyo na ho kung anong kulay din nila. Ngayon, ang mahalaga sa Dr. Jane, nawala ka. nakati yung lalamunan ko bigla. Nako, binabanggit ng tatlong senador yung pangalan. Ganito yan. Ang mahalaga sa atin sa ngayon, yung integrity. We have nothing personal against these 3 senators. Pero kailangan natin principled decision. Dahil alam nila na pag si Soto naging Senate President, hindi matutuloy ang investigasyon. So, tayo naniniwala na sa kay Cayetano, ang majority ngayon, pag nanatili siyang majority, magkakaroon ng linaw ngayon dahil mapapalitan ngayon ang Blue Ribbon Committee Chairman, Dr. Ar. Totoo yan, Dr. J. Alam mo, totoo lang, tingin ko, Dr. J, ang sentro ng lahat ng mga palitan, ng mga liderato, kung ano-ano pa mga coup na gusto nilang gawin niya sa Senado, ay para maiwasan, Dr. J, na magpatuloy ang investigasyon dyan sa flood control scandal na yan, Dr. J, no? Alam mo, I don't think, no, na ito'y tungkol sa impeachment. Bakit? Ano ba naman yung ebidensyang pinasa ng Kongreso sa Senado? Dr. J, marami ng buwangga dito at marami nang nagpakita na maraming hindi credible na ebidensya doon sa nangyaring pa-meeting ng Committee on Justice sa Kongreso. At ito'y, di ba, ito'y tinansmit na sa Senado. Di ba kung marami ng buwangga dyan, kahit sa social media, katulad ng sinasabi doon na isang mall daw, BDO daw sa SM Lanang, hindi pa ho pala nabubukas si SM Lanang, pero nagdeposito na ho sa account ng Vice Presidente. Nakatawa-tawa ho yung mga ganyang ebidensya, hindi ho ba? Kaya ho, hindi ho ito tungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Dahil malabo, no, kung sa totoo lang, kung tatayo ka sa katotohanan, Dr. J, at titignan mo yung articles of impeachment na ipinasa sa Senado, kung ikaw ay para sa katotohanan, hindi ka boboto para ma-impeach si Sara Duterte. Pero hindi po ito tungkol dito. Ang pagpapalit na yan, yung shake up na naman niya sa Senado, ito ho'y tungkol sa pagbubukas na namin, sa maaaring pagbubukas na naman ng investigasyon dyan sa flood control scandal. Yan, yung flood control scandal ay ang perang ninakaw ho sa kaban ng bayan, hindi ho yan pera ng mga politiko. Hindi ho yan pera ng gobyerno. Pera ho ninyo yan. So yun ang gusto pigilan ngayon. Yung pagbukas ng investigasyon. Dahil yun naman sa impeachment ni Sara Duterte, I don't think na makakuha sila ng iba sapat na numero para ma-convict si Sara Duterte.
Dahil kahit titingnan mo yung dating minority, siyam. So, kailangan para ma-convict si Sara Duterte, 16 votes ang kailangan nila. So, ngayon, kung may siyam na nag-oppose, kung 24 yan, ang makukuha na lang nila dyan ay 14. Kukulang pa rin sila. Kukulang pa rin sa tamang boto na 1/3. So, pero talaga tama ang sinasabi mo na talagang pinoproteksyonan nila dyan na hindi mabuksan muli ang investigasyon sa flood control scam dahil meron silang pinagtatakpan. Yun naman mga kababayan, yun ang katotohanan. Kaya sinasabi ko, regardless of your political color, hindi dito involved yung politika. Kung sino gusto ninyo. Ayaw nyo kay Sara Duterte, so be it. Kung gusto nyo si Leni Robredo, okay, no problem with that. But the point is, pinagnakawan tayo, winalanghiya na tayo nitong pinagkatiwalaan nating mga politiko. Dapat lang managot sila sa taong bayan. Tama yan sinasabi mo, Dr. J. Kaya ho ang pupuntasan ho namin dito, no? Na araw na ito, mga senador, kayo ho, yung mga nababalita na gustong pataubin uli yung current majority dyan sa Senado. Alam mo sa totoo lang, Dr. J, nasabi ko na kanina dito. Kung si Senator Chis Escudero, maaari pumalit dyan kay Senator Alan Peter Cayetano. Pero doon pa rin sa bagong majority, wala akong problema, 'di ba? Nandun na rin silang dalawa ngayon 'di ba? Kung gusto nila na si Senator Chis Escudero manguna, wala akong problema doon. Pero sa totoo lang, kung akong tatanungin personally, doon ako sa grupong 'yon kasi doon ako naniniwala ako na itong grupong 'to ang pag-asa natin para malaman kung sino nagnakaw sa mga pera na ibinawis natin. No, Dr. J, sila itong grupong to. Kaya lang kung kayo, tandaan nyo uli po, mamalapit na ho kaming matapos. Tandaan ninyo ang mga pangalan at mga mukha ng mga senador na aayon sa isang partido kung saan natenga at mukhang walang balak na ipagpatuloy ang pag-iimbestiga at namimili ng witness. Tandaan nyo yung mga mukhang yan, tandaan nyo yung mga pangalan, huwag nyo iboboto yan. Pero kung ito yung mga senador, meron pa palang mga lilipat doon sa ngayon ay majority. Tandaan nyo rin sila at ikonsidera, di ba, sa susunod na election. Ganun lang kung kasimple ang iiwanan ko dito, Dr. J. No? Okay. Tandaan nyo ang kanilang mga muka at pangalan dahil ngayon sa araw na ito, kung magkaroon at matuloy ang pagpapalit ng bagong liderato dyan sa Senado, alam nyo na kung ano ang kulay nila. Hindi ito kulay ng pula, hindi ito kulay ng dilaw, hindi ito kulay ng green. Dalawa lang ang kulay dito, isang puti at isang itim. Ayun ang kulay ng budhi nila ang titingnan natin dito. Tama. Yung kulay ng budhi. At diyan natin makikita kung ano ang paninindigan, ang prinsipyo. Kung sila'y kumakampi sa kasamaan, makikita natin yan. Dahil ang katotohanan, yun ang mahalaga. Hindi ho yung, wala tayong political color dito na sinasabi, paulit-ulit kong sinasabi. Kundi kailangan malaman ng taong bayan ang katotohanan. At hindi ho yung pagtakpan kung sino man ang upo dyan sa Blue Ribbon Committee Chairman, sasabihin, tapos na. Walang mastermind. Anong sabi ni Ping Lacson? Wala daw mastermind. Naniniwala ba kayo doon, taong bayan, mga kababayan ko, na walang mastermind? Yun ang sinabi ni Ping Lacson. Walang mastermind. Nagkanya-kanya. Itong mga politiko, kanya-kanya kayod. Lahat ng sindikato may mastermind. At tandaan po natin yan, mga kababayan ko. Magpapaalam na po ako. Ito po si Dr. R. Muli po, tandaan nyo, dalawa lang ang mangyayari sa Senado. Ang mga senador, puti o itim ang kanilang mga budhi. Tandaan nyo ang mga pangalan nila at mga mukha. Ito po si Dr. R. Maraming salamat po.
At ito naman si Dr. J. Maraming salamat sa pakikinig nyo sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBSWAD 1098 kHz sa inyong mga talapitan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth, hide the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang